So yun, good day everyone. I'm Dave Mercadlawan from BSI TNS3A. So, ang i-discuss ko ngayon ay laptop specifications. Specifically, my laptop which is Huawei Mate D14 and it is Full HD 19 resolution with the resolution of 1920 pixel by 1080. Ang una natin is yung processor. So, yung processor ko is Ryzen 5 third, third 3500U is a mobile processor developed by AMD. So, familiar na tayo sa uh, microprocessor ng AMD. Meron pang isa which is Intel. So, sa akin, Ryzen 5. Meron pang iba, Ryzen 3, Ryzen 7. So, sa akin, nasa mid-level lang siya. Then, yung ano niya, generation is medyo hindi ganun kataas nga. Part of the Ryzen 3000 series for laptops. So, kumbaga, upgrade na lang ito nung Ryzen 3000. So, sa feature CPU cores, 8 core siya. Tapos, yung thread, 4 cores pala, 4 cores and 8 threads for parallel processing task. Yan. With a maximum boost clock of 3.7 GHz, the processor can achieve its highest frequency on a single core. The base clock is a set of 2.1 GHz, providing a starting point for processing task. Tapos yung L1 cache is 384 kilobytes. So ito yung mga cache. Dito na i-store yung mga data na ayun nga. Sa L2 cache is 2 MB or megabytes. Then sa L3 cache is 4 MB. So yun lang, medyo nasa mid-level nga lang yung microprocessor sa Ryzen or AMD, developed by AMD. Sa memory naman, I have 8 gig RAM DDR4 which is one of the latest memory na naimbento na medyo mas mabilis sa compare sa mga dati pa. So, yun, it is 8 gigabytes that uses DDR4 or double data rate 4 technology which is type of synchronous dynamic random access memory. So, ito yung kaya tayo nakakagamit ng mga applications dahil sa memory. So, yung memory ko din hindi din ganun kataasan since ang pinakamataas nga na nagamit ko pa lang is 32 gig na hindi pa sa akin yun. So, sa akin medyo nasa sabihin nating malapit siya sa mid-level na So, yun, the memory module has a capacity of 8 gig with a single 8 gig module providing the total available memory. Operating clock speed at 3200 MHz. The module facilitates high-speed data transfer between the RAM and the processor. So, yun. All in all, yan, 8 gig RAM tsaka DDR4. Okay na rin siya, nakakapaglaro na rin ng mga kaso nasa low setting nga lang kailangan. Then the AMD sa graphics card ko naman is AMD Radeon RX Vega 8. Is an integrated graphics solution developed by AMD rin. So connected dikit sila ng ng microprocessor ko. Typically found in their Ryzen processors with Radeon Vega graphics. So sa code name niya is Vega. Meron pa isang tawag dito. So nagkaka-interchangeable naman siya. Di ko lang alam kung ano ulit 'yon. So medyo nakakalito nga kasi may kaparehas ng pangalan yung AMD Radeon RX Vega 8. So isan yan with 512 unified pipelines. Tapos the GPU efficiently handle parallel processing tasks for graphics rendering. Tapos ang operating at a boost core speed of 2.1 MHz
The RX Vega 8 provides a balance of performance and power efficiency. So, ayun, tulong din to para sa yung nakikita nating mga 3D sa mga laro natin. Ayun, graphics card yung nagiging ano din dahilan kung bakit natin kung mas mataas, mas smooth yung naipapakita niya na view or 3D model. Sa hard drive naman, ang capacity is 512 gigabytes or gig. SSD na yan. So, may isa pa which is HDD na medyo mas mabagal siya compare sa SSD. So, okay na rin sa akin kasi naka-SSD na siya. Mas mabilis yung pag-fetch ng mga data or pagkuha ng mga data na kinakailangan ng RAM para sa pag-process. So, gigabytes that utilize solid-state memory to store data. The 512 SSD utilizes a SATA 6.6 gig per second interface for high-speed data transfer. With the 2.8 internal form factor, the SSD is suitable for standard laptop and desktop configurations. So, yun. Yung nakakabit nga sa sa laptop ko is specifically mas maganda siya sa mga laptop compared sa kasi iba yung niya, ginawa talaga siya para sa ilagay lang dun sa sa pinaka laptop ko. So, employing 3D NAND flash technologies, the SSD ensures efficient and reliable storage of data. So, yun, mas mabilis nga. The SSD lacks external DDR cache for additional buffering and achieving sequential read speeds of up to 550 MB. The SSD provides quick data retrieval for improved system responsiveness. So yun, kapag may nakita kayo laptop na sabihin nating sinabi, tanungin nyo kung ano yung storage niya, kung naka-SSD o HDD, tapos i-compare nyo silang dalawa kung alin yung mas mabilis mag-boot. Tapos pag-open ng mga applications, malalaman nyo yung pinagkaiba. May inis ka na lang sa sobrang bagal kapag naka-HDD ka. So, yun lang sa laptop specification ko since yung mga information is publicly available naman to. Pwede itong makita soon kapag pinublish ko na yung website. So, yun. Thank you. Thank you for listening.